Kapatid mo din ako. Paulit-ulit na tinatawagan ni Ramon si Marites, nais niyang malaman ang katotohanan tungkol kay David. Ngunit sa kabila ng mga tawag, hindi sinasagot ni Marites ang telepono. Alam niyang may balak si Ramon at natatakot siya sa maaaring gawin nito lalo na matapos ang mga panlulokong ginawa ni David. Ba't hindi mo sinagot? Sir Ramon, sigurado ako magtatanong na naman yung tungkol kay David eh. Dahil hindi makuha ang sagot mula kay Marites, hindi na nag-aksaya ng oras si Ramon. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magtipon at maghanda para sumugod sa Quiapo. Determinado siyang hanapin si David at panagutin ito sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang mga tauhan natin, pasukin namin ang San Dimas. Samantala, sa panig ni Tanggol, ibinunyag ni Madonna na si David ang palaging ipinapakilala bilang anak ng Montenegro sa mga dati niyang transaksyon. Napagtanto ni Enteng na matagal nang nagpapanggap si David bilang si Tanggol. Lalo pang nagalit si Boss Divina at sinabing hindi lang pangalan ang ninakaw ni David, kundi pati ang pagkatao ni Tanggol. Dahil dito, hindi na napigilan ni Tanggol ang kanyang galit sa paghihiganti. Pinakwento ko sa inyo na anak ni Ramon Montenegro. Nagpapanggap si David na ikaw? Matagal na niyang ninanakaw ang pagkatao mo. Sa wakas, nagkita na rin sina Tanggol at David. Nagulat si David nang makita niyang kaharap niya ang tunay na Tanggol, isang taong matagal na niyang nilinlang. Habang si David ay natatakot, si Tanggol naman ay puno ng galit, handa nang iparamdam kay David ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Wala ka lang ng bata tayo. Sobra ni pagmumulkato binawa mo sa akin. Binakaw mo pa ang pangalan to't pagkatao. Sinubukan ni David na itanggi ang mga paratang ni Tanggol. Pilit niyang ipinapaliwanag ang kanyang panig, ngunit hindi na ito pinakinggan ni Tanggol. Sa halip, lalo lamang siyang nagalit at hindi nagdalawang isip na ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Ikaw ang sinasabi mo. Papatayin kita! Hindi na napigilan ang galit ni Tanggol. Sinimulan niyang bugbugin si David at sa kabila ng pagsubok nitong lumaban, walang nagawa si David sa lakas at bilis ni Tanggol. Habang patuloy siyang ginugulpi, nagsimula na siyang magmakaawa kay Tanggol, pilit na sinasabing huwag siyang tuluyang patayin. Kapatid mo din ako. Ngunit walang epekto ang pagmamakaawa ni David. Para kay Tanggol, hindi man lang naisip ni David ang sakit at hirap na dinanas niya sa ginawang panluloko. Sa tindi ng galit, hindi lang niya itinuloy ang panggugulpi. Binunot niya ang kanyang baril at itinutok ito kay David isang putok ng bala. Ang bumasag sa katahimikan. Bumagsak si David sa lupa at sa wakas, natapos na rin ang lahat ng kasinungalingan. Naawa ka pa sa akin nun! Mawag ka! Sa paglalantad ng katotohanan, isang sagupaan ang naganap, hindi lang ng pisikal na laban, kundi ng emosyon at pagkatao. Matapos ang lahat, natapos na rin ang panlilinlang ni David sa pinakamalupit na paraan. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihiganti, ano ang magiging epekto nito kay Tanggol? Mas magiging mapayapa ba siya ngayon? O may mas matinding gulong naghihintay sa kanya? Maraming salamat po. Please like and share, subscribe my YouTube channel. Abangan ang susunod na update sa Batang Quiapo. Maraming salamat po. God bless.